Libra, hi, welcome to Mr. Queen PH at titinan natin ang energies na parating sa inyo ngayong second quarter ng 2024. So that's April, May, June. This is a general reading. Just take what resonates. Watch your Sun, Moon, Rising, Venus for other messages. And thank you sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder, gamitin nyo lamang ang reading na to bilang gabay. Pa-follow, like na rin ang ating Facebook, TikTok, lahat po yan, Mr. Queen PH. Like, share, subscribe, turn on post notifications para lagi kayong updated sa ating mga readings. And if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paki-check nyo na lang. Okay, let's see, Libra. Second quarter. Okay. May transformation sa inyo. Pagbabago. Major changes possible sa inyong relationship. So you have the Chariot. This is the bottom of the deck. This is about moving on, moving forward. You have the Five of Pentacles. I think, when it comes to your finances, kung ano man yung mga naging challenges mo in the past, unti-unti ka na makarecover. No? Umaalis ka na sa ganyang sitwasyon. Yung kakulangan, no? Kakulangan sa pera, sa resources, feeling mo mag-isa ka lang, walang tumutulong sa'yo. But you will be able to overcome that. With the Knight of Wands, maglalakas loob ka na sumubok ng mga bagong bagay. You may also be taking some risk sa iyong business, sa iyong career. Susubok ka ng panibagong trabaho, panibagong business. You also have the Nine of Cups, the Knight of Pentacles. So, pagdating sa finances mo, mas gusto mo ngayon ng stability, no? Ito yung tipong magte-take ka ng risk, yes, but of course, well-calculated risk. Hindi ka naman masyadong tipong parang hindi mo sigurado pero papasukin mo, no? So, for you, well-calculated risk ang susubukan mo. And this will bring you to success with that Chariot energy. So, let's see. Overall energy mo, Five of Swords. So, maaring meron ditong betrayal. Someone ay maaring sisira sa tiwala mo sa kanya. Pwedeng sa trabaho to, sa business, sa relationship. Pero ano kasi yan syempre, yung mga ganitong tao ay ito yung mga nasa sayo kung gusto mong hayaan mo sila magstay, bibigyan mo ba sila ng chance or ile-let go mo sila. Oo, but I see you letting go some of the people na sisira ng tiwala mo kasi parang hindi na maibabalik. So, your challenge is the Temperance. Yung patience, isa sa challenge mo ngayon kung paano ka maghihintay nung mga ine-expect mo. And also, yung progress, no, na kailangan mong, yung process na kailangan mong pagdaanan. Kasi whether mabagal man yan o mabilis, meron pa rin yung progress kapag dumadaan ka sa proseso. Tamang proseso. So, your opportunity is the Five of Cups. It's about accepting yung mga bagay na wala kang control, no? May mga losses dito, possible mga may kinalaman sa pera, investment, pwede ring mga connections, friendships na dahil dito sa betrayal na to na hindi mo na sila kayang pagkatiwalaan, you are cutting off these people from your life, no? Natanggal mo na sila sa buhay mo, iniiwasan mo na sila. And you have the opportunity to start all over again. Okay? Kumbaga, it's a transition period para sa'yo, medyo challenging, pero kaya mo siyang i-handle. Yun naman ang importante. Kapag may challenges tayo, meron tayong lakas para mapagtagumpayan yung mga pagsubok na yan.
And then, your blessing is the Three of Cups. So, meron ditong certain level of happiness na kung saan makukuha mo to sa mga taong makakasalamuha mo na merong parehong interest, no? So, pwedeng sasali ka sa isang grupo or club membership, or you will be in contact or reunited with your friends. No? And this will bring opportunities. Halimbawa, meron kang naka-reunion na kaibigan or classmate mo before, and itong taong to ay naging successful at marami ka rin gustong matutunan sa kanya. So, pwedeng mag-share siya ng mga knowledge and skills niya sa'yo na pwede mo ring i-apply sa buhay mo. Na makakatulong para mas mag-grow ka pa. So, there's also a celebration. Tignan natin, ano tong area of life na is to celebrate. 11th house, friendship, community. Oo, yung iba sa inyo maaring famous kayo, no? Or merong certain level of fame when it comes to social media, or sa inyong community, sa trabaho, o sa lugar ninyo. But for some of you, this is social media. Pwedeng kayo content creator, gumagawa kayo ng mga videos sa Facebook, sa TikTok, ganyan. So, I feel like you will gain more followers, more views. Kumbaga, yung mga small steps, no? Oo, will lead you to success in achieving your goals. So, kahit pa unti-unti, small wins, diba? Celebrate small wins. So, when it comes to your money, career, finances, things are changing for the better. With the Star card, this is about healing, new hope, no? Bagong pag-asa para sa inyo. So, kung kayo ay nagkaroon ng mga problema sa pera, sa trabaho, so ngayon nag-a-align na lahat para sa goal mo. You are moving forward. Maaring meron kang makukuha ngayong opportunity na mas maganda pa kaysa sa dati. Yung iba pwedeng nawala ng work or may natapos na contract, and iniisip nyo ano na yung susunod, no? So, rest assured that itong susunod na to ay in alignment to your goals and dreams, and kumbaga, much better siya sa dati mong work or dati mong pinagkakakitaan. And then, for your love life, no? So, meron ditong endings, new beginnings. I feel like itong ending na to will bring you freedom, happiness. Maaring it was a toxic relationship or betrayal of trust, no, na tipong hindi mo na kayang ibalik yung tiwala na yun dun sa tao. So, kesa naman bigyan mo ng chance pero wala ka ng peace of mind, 'di ba? Might as well let it go and start all over again. So, I see new beginnings for you. Okay? Let's see what else. Kung ikaw naman ay single, I see you changing your looks, changing your style. Mas magiging confident sa sarili mo, and you will attract new people in your life, no? Kaya nga ang blessing sa'yo is the Three of Cups. This is about friendship, new connections. Okay? Let's see. Innovation, imagination. So, you're going to be very creative. Kung ikaw ay nasa technology or nasa science ka, mahilig ka sa mga experiments, ayan. So, magiging pabor sa'yo ang second quarter of 2024. You're going to be more curious. Yung iba sa inyo magkakaroon ng spiritual awakening. Parang may i-research ka, no? Maaring magiging very much interested ka sa isang bagay hanggang sa pag-aaralan mo to ng todo-todo at eventually magiging expert ka dyan. So, let's see what else. For Libra, honesty is essential. Oh my God. Yung iba sa inyo pwede talagang merong trust issues sa relationship or someone na naka-deal ninyo. At para sa inyo, non-negotiable ang trust, ang pagiging honest. So, do something for someone, give your attention to another. So, maaring maibabaling mo yung attention mo sa ibang bagay na mas importante
kesa doon sa hindi worth it na situation sa buhay mo or hindi worth it na tao sa buhay mo. You cannot make a mistake. There are infinite possibilities available to you. Yes. So, marami raw possibilities, opportunities na magiging available sa'yo ngayong second quarter of 2024. So, kumbaga kumonek ka raw sa puso mo, sa instinct mo, intuition mo, saan ka ginaguide niyan. At dun ka magiging masaya. Okay, so that is your reading, Libra. Thank you so much. Bye!